Wala ng Espiritu Santo sa Kristo, isa lang ang hindi pwede pagwala. But people, really, I'm sorry to you because there's no different teaching in our church. Ako yung hihingin mo ngayon sa iyo sapagkat hindi na talaga yung patutuhan natin. Because we thought, even though you believe in Jesus, but still you need this Holy Spirit. Na bagay ako ay tinuturo pagkakat tinanggap na natin sa Kristo, kailangan pa rin natin tanggapin ang Banal na Espiritu. Which means, different, not one. Jesus and the Holy Spirit can separate. Ibig sabihin, yung patuhan natin noon ay nagkakaroon ng pagkakahiwalay, pagkakaiba ng Kristo at ng Banal na Espiritu. But Ephesians chapter 1 verse 13, diba? When you teach the gospel, the word of truth, already you are saved by the Holy Spirit. Pero maliwanag ko na sinabi na kanina sa pinasa natin talata sa Efeso, kabanatang 1, talagang 32, na kapag tinigam natin ang Banal na ang pananalig natin kay Kristo, tinataka na tayo ng Banal na Espiritu. Okay, I ask you, today, word of God is from Jesus or Holy Spirit? Ngayon po, tatanungin ko po kayo, ang salita ba ng Diyos ngayon ay galing sa Espiritu Santo o galing kay Kristo? Yeah, of course, from Holy Spirit, diba? That's why in the book of Revelation, chapter 2 and 3, the Holy Spirit said to church, only Holy Spirit said to church. Ito po ay galing sa Banal na Espiritu Santo sa pagkakinig sinasabi sa Iglesia ng Banal na Espiritu. Today, Holy Spirit preach His gospel to the church. Kaya po ay wala at tunay na nangangarap ang mabuting balita ng sa Iglesia ay ang Banal na Espiritu. That's why when you need the message of the Holy Spirit, that is this also Holy Spirit. Kaya kapag tinanggap natin ang isang nagkakaroon ng Banal na Espiritu Santo, ito yung katulad na rin ang pagtanggap sa Espiritu Santo. Okay, simply, now Jesus in heaven, but Holy Spirit in us. But Jesus in us with the Holy Spirit. Kaya nga po, pinakasimple ang pangunawa po natin sa Kristo na sa kalangitan. Pero siya'y sumasahag din sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay, if you have the question, time to time, please ask me. Kung halimbawa po ay magkakaroon kayo ng katanungan, halimbawa sa mga pinag-aralan, pwede po kayo mag-raise ng tanong na sasagutin. Because according to Bible, all the churches in the Bible also, they are same problems. Now, today, like At alam this. mo ba na ayon sa Biblia, yung problema na tinatawasa natin ngayon sa pag-unawa sa katotohanan, ganun din ang naging problema nun sa mga Rome Church, Bongo Church, also Canada Church, every church also, they have same problems. Ibig sabihin, kung ano mang iglesia ito, sa Roma man, sa Corinto man, o sa Efeso, o sa Galatia, isa na ang naging problema, katulad ng problema natin ngayon. Yeah, that's why Apostle Pablo sent letter or visit to church and then again teach to them. Yan ang dahilan kung bakit ang nagpapadala ng sulat sa Apostol Pablo sa mga iglesia ito at patuloy kong itinuturo. And then let them really come back to truth, word of God. At ang nais kong may bumalik sa lahat sa katotohanan at sa salita. Okay, this time let's try to study about what is sin. Ngayon naman ang pag-usapan natin ay tungkol sa kasalanan. Yeah, if you understand about the sin, try to understand about the Babylon. At para maintindihan natin ang tungkol sa kasalanan, ay kailangan natin maintindihan ang Babylon. Yeah, but first you understand, before the creation of the world, already God the Father honored His Son as a Christ. Bago pa po nilikha ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ay itinalagay niya ng kanyang anak bilang Kristo. Also, this destination of God, Christ will shed His blood. That is also God's plan. Kaya naman naging pangako din ng Panginoon na bago nilikha ang sanlibutan, ang kanyang anak ay magiging tagapagligtas. This is God's plan. Through blood of Jesus Christ, save His people from the sin. Ngayon yung naging plano na tunay na sa pamagitan ng kanyang dugo, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang kasalanan. That's why we can understand already, God knows about our sin. Kaya nga po maliwanag na naunawa mabuti ng Diyos ang kasalanan ng tao. That's why, okay, this is my question. According to Romans chapter 1, before the creation of the world, already there's Christ. Because according to our sin, God the Father honored His Son as a Christ. Sinabi nga po doon sa Roma Kabanatang 1, ang nagiging katanungan sa para sa atin, di po ba, mula pa po bago likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay meron na pong ikinalaga ng Kristo
na siyang magliligtas ng kasalanan ng tao. Why? Why? Almighty God, already He knows about man. When time come, there will be sinner. That's why there's Christ. Dahil ba, alam ng Diyos ng lahat ng mga tao ay magkakasala, kaya gumawa siya ng isang Kristo. But threatening others. One more different message. Pero meron pa rin po ibang mensaya na kapaloob dito. But if you, of course, cannot ask to us, come to sin, this is not kind. Tandaan po natin, hindi po hinahayaan ng Panginoon, hindi nais ng Panginoon na ang tao po ay magkasala. That's why even though Jesus said, do not sin again, but do not sin. Kaya naman sinasabi ng Panginoon, huwag ka magkasala. Yeah, because God is not just God, holy God. So magkatang Diyos natin isang matuloy na Diyos at banal na Diyos. But you can understand, when God created us perfect, as a perfect man, God created us as a perfect man. Pero nang ikahin ng Diyos ang tao, ito po isang ganap na nilalang. That's why, as a perfect man, we can be sinner. How many percent? 100%. Pero alam niyo po ba, kahit na po tayo nilikha ng Diyos bilang isang ganap na nilalang, pwede po po rin tayo magkasala. Ilang porsyento? 100%. Yeah, from first time, God created angel as the only spirit. Noon, ang unang nilikha ng Diyos ay ang anghel at nilikha mo sila bilang spirit. But many people, we have physical body, and then God created us according to His image. Pero malaki ang pagkakaiba natin sa mga anghel sapagkat tayo nagtatagay ng ganitong klaseng katawan. At tayo nilikha ng Diyos ayon sa wangis at larawan ng Panginoon. That's why angel is different. God said to angel, this is your portion, but don't live from your portion. This is portion. Samantalang ang mga anghel, ang sila'y nilikhain ng Panginoon, pinagkatiwalaan sila sa isang posisyon na meron po sila at hindi nila pwedeng iwanan yung posisyon na ipinagkatiwala sa kanila. But according to Genesis chapter 1, after God created man, said to them, you control, rule over all things in the world. Samantalang yung tao naman, ang nilikhain ito ng Diyos, ay sinabi niya, ibibigyan kita ng kapamahalaan sa lahat ng mga nilalang sa lupa. Which means God created man, like as God Himself, almost same level of God Ngayon Himself. ang makikita po natin yung pagkakalikha ng Diyos sa mga tao ay halos kapantay at katulad ng Diyos. We are just be a man. Automatically, time come, their own will be strong. Their own will be strong, like as God. Kaya naman nalalaman natin na tayo mga tao na nilalang ng Diyos ay darating ang araw na mas mananaig ang ating sariling kalooban at ito mismo yung magiging malakas ang gagawa sa atin. That's why in the Garden of Eden, God created the tree of life of good and evil, and then said, do not eat this fruit. Kaya naman nilikha ng Diyos ang puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama at ibinigay ang utos doon sa tao na huwag mong kakainin ang bunga nito. There's no poison in the fruit. Just that is God's commandments. Sapagkat wala naman po talagang lason na nakapaloob doon sa bunga ng puno na iyon, kundi ang nakapaloob doon ay ang utos ng Diyos. It is the purpose of the tree of life of good and evil. When you see this fruit, when you remind my commandments, you understand this greater God. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng puno na iyon ay magpapaalala sa iyo na mayroon isang Diyos na manlilikha. Which means you are just one creation, not creator. You understand your status, your position. At sa pamamagitan noong puno na iyon ay makikita mo kung ano ang iyong kalagayan na hindi ikaw ang manlilikha, kundi ikaw ay isa lamang sa mga nilikha. That is the message of the tree of life and good and evil. Kaya nga po masasabi natin yun ang mensahe ng puno ng pag-alam ng mabuti at masama. Don't try to know what is good and evil because that is belong to God. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan malaman kung anong mabuti at masama sapagkat tanging ang Diyos lamang ang pwedeng nakalam ko. Because only our Creator God, He knows about what is good and evil. Sapagkat ang totoo, ang Diyos lamang ang nakakalam kung anong mabuti at ang masama. Okay, this is my question. Okay, Old Testament times when Israel people into the Canaan, God said to Israel, when they into the Canaan, kill them all, even the small baby. From the baby, all kill. Sa noong tipan ay inutos ng Panginoon sa pagpasok ng mga Israelita sa Kanaan
ay kailangan nilang patayin ang lahat ng mga nakatira doon. Bata man hanggang sa nakaraan. Yeah, that's why many people they don't like believing God because God is very bad, very bad. Kaya siguro maraming mga tao ngayon na hindi ayaw manampalataya sa Diyos sapagkat siya mismo nag-utos na patayin ang lahat ng mga tao. Even though my second son G1 first people asking me why God did like this, very bad, very bad. Alam niyo po ba na magiging aking pangalawang anak na lalaki na si Jiwan ay nagtanong sa akin, napakasama ng Diyos na siya mismo ang nag-utos na patayin yung mga tao sa kanan. How about, do you think God is very bad? Sa tingin po ba dahil doon masama ang Diyos? What's the spiritual meaning of the Canaan? That is shadow heaven in heaven. Pero tandaan natin na maging yung Kanaan ay anino ng kalangitan. But in the Canaan, these native peoples, many native peoples, they are not believing Jesus Christ, like the unbelievers or the At mula doon sa Kanaan ay mayroong tinatawag ng mga tunay na ninirahan doon pero ayaw manampalataya sa Diyos o ayaw manampalataya kay Kristo. But God said to Israel, this land of Canaan, that is shadow of the heaven. Shadow of heaven. That's why when you into the Canaan, kill them all. At ipinaliwanag mismo ng Diyos sa mga salita na ang Kanaan ay anino ng kalangitan. Kaya naman kung sila ipapasok doon, kailangan nilang patayin ang lahat ng naninirahan doon. Same, which means in the heaven, there's no unbelievers. There's no not believing Jesus. Ibig sabihin naman ito, ipinapaunawa sa atin na walang pwedeng manirahang hindi mananampalataya sa kalangitan. Spiritually, God wants to explain to us about the heaven because there's a shadow of heaven. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na sa pamamagitan ng Kanaan ay pinapaliwanag sa atin ng Diyos kung ano ang kalalagayan ng kalangitan. Non-Christian, not anak ng Diyos, they cannot stay in the heaven. Ibig sabihin, kung hindi ka Kristiyano, kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwede manatili sa kalangitan. That's why when you into the Canaan, kill them all because that is the spiritual means. Yan ang dahilan kung bakit inutos ng Diyos sa mga Israelita na kailangan patayin ang lahat ng ninirahan doon sa Kanaan sapagkat walang pwedeng manirahan sa Kanaan na hindi mananampalataya. Also, in the Old Testament times, God said to prophet, you go and terrorize. At sa lumang pa, meron din siyang inutusan ng propeta para magsinungaling. Is this wrong, diba? Why God did like this? Alam natin na ito po ay hindi rin mabuti sapagkat hindi rin ano. Also, when Israel people into the Jericho, diba? The asked to Rahab, you must be betrayed of your people. At doon sa doon sa Jericho ay meron pong nakatirang isang babae na masama. Sila po ang ginamit ng mga tiktik na pumaroon at sinabi niya, itatuan niya yung kanyang mga kababayan. Yeah, inside of the people in Jericho, their own family, own nations. But God asked me to Rahab, you must betray, you must deny your family. At alam natin na si Rahab po ay nanitira at taga-Jericho talaga siya. Ibig sabihin, naroon ang kanyang pamilya, naroon ang kanyang kamag-anakan, pero ang Diyos mismo ang nagutos sa kanya na kailangan mong traidorin ang iyong mga kamag-anak. Like as people, there's one spy lady in the what place? Pampanga, Thais, the city mayor. Kung natatandaan po natin, di ba, si Alice ko, taga-Tarlac. Even though I was so much angry to her because he's very bad, but spy. Alam niyo po ba na nagalit ako talaga siya ng Diyos sapagkat siya isang espiya? Yeah, saying, God said to Rahab, you must be spy of the Israel. At yan din po ang inutos ng Diyos kay Rahab na maging espiya. It's good God. Can you trust Him? Kaya po, kung gano'n ang mangyayari, mapapagkatiwalaan ba natin ang Diyos? Yeah, because God wants to explain to us about denying our own self. Kaya tandaan natin, ang nililiwanag lamang ng Diyos atin doon ay kung paano libutin natin ang ating sarili. Yeah, Rahab, I know you love your own people, your family, but deny your own self. Ibig sabihin, kahit minamahal mo, Rahab, ang iyong sarili pamilya, kailangan mong libutin ang iyong sarili para sa And atin. then you understand and believe there's true God in Israel. That's why separate from your people and continue. At ibinaliwanag sa kanya, kay Rahab, na mayroong ang tunay ng Diyos ay kagayaan ng mga salita. Kaya ay kailangan mong humiwalay sa iyong sariling bayan, sa iyong mga kababayan, at pumaroon ka sa akin. Who's the Haman? The daughters of the Jacob, diba? Yeah.
daughter-in-law of Jacob. But how about he is three father-in-law. Di ba ba, si Tamar po ay isa sa mga manugang ni Jacob. Pero si Tamar po ay nakisigi sa kanyang biyanan. Yeah, because Tamar was the wife of the person of the Judah. Sapagkat si Tamar po ay isa po ay manugang na naging asawa po ng isa sa mga anak ni Judah. Yeah, Jesus Christ came from Judah's tribes. Si Jesus po ay galing sa tribo ng Judah. Yeah, but Judah, he had no strong mind to as a line of the Christ. Pero si Judah po ay inaunawaan kung ano po yung kanyang layunin na siya po yung magiging tunay na maging daraanan ng Kristo. But this Tamar was not from Hebrew people, from Gentiles, but he remembered, he needed the Messiah. Messiah will come from Judah's line. Pero hindi po ba si Tamar, bagamat siya isang hempil, ang hindi po isang tunay na Israelita, alam niya po na sa pamamagitan ng dahil ni Judah ay darating doon sa kanyang linya yung Mesiyas. Yeah, that's why in the first step, after dying his first son, Judah said to second son, you go and sleep with your sister-in-law. Kaya naman, matapos po mamatay yung panganay ni Judah, ay inutusan po niya yung kanyang puso na anak na makisipin po para sa kanyang namunan. Yeah, because that is very important God's message for the way of the Christ. Sapagkat dapat po natin makunawa mabuti, kaya po inutos po ni Judah na sipingan ng kanyang puso na anak, ito po si Tamar, sapagkat yan po ay magiging linya ng But Mesiyas. person of the Judah, he had strong oneself. That's why he did not sleep with her. Pero sa kabila ng bagay na yun, ay umayaw po yung kanyang anak na bunso, sapagkat mas nananay sa kanya yung kanyang sarili, yung kanyang lumang pag-anak. That's why today there's word about onanism. You know, meaning of the onanism. The son name is onanism. Okay. Onanism came from him. At alam niyo ba sa kasalukuyan, meron po kayo maririnig ngayon na onanism. Sapagkat ang tunay na pangalan po ng anak po sa anak ni Judah ay Onan. Yeah, from onanism to there's this word. Kaya po ba di ba pag sumisipin siya sa babae, tinatago niya yung kanyang tingin. That's why God killed also him because he had no mind about the way of Christ. Kaya nga po pinamatay siya mismo ng Diyos sapagkat ayaw niya, tinatanggihan niya po kasi yung naging daan ng Mesiyas. But perhaps only remained one last son, last son. That's why Judah said to Tamar, go home. Because I cannot give to you my last son because still he's very young. Pero dahil nga po, yun po yung patakaran ng mga salita, pinauwi na lamang po ni Judah si Tamar sapagkat napakabata pa po ni Onan. Finally, Tamar, he changed his dress and sitting on the way, and then he upset his father-in-law and sleeps there. At pagkatapos noon, si Tamar po ay nagbalat kayo. No, sa kanyang pagbabalat kayo ay hindi po siya napansin na kanyang ganyan na si Judah na ito ang kanyang manugang at ito'y kanyang sinigil. It is the line of Jesus Christ, descendant. Jesus Christ of descendant. Kaya makasasabi natin, mula sa isang kasamang babae ay naging linya ng ating Yeah, but Bible said, God said, you are good woman. Pero alam niyo po ba, ang mas natin, kahit na ganun kasama ang nangyari, ay tinuri na mabuting babae si Tamar. Can you understand? Or can you believe him as a good God? Naiintindihan niyo po ba yung istorya? Maibibilang niyo po ba mabuting Diyos, ang Diyos, sa kabila ng ganun na ginawa niya sa kanyang sa mabuting Diyos? Please you understand, focus only Jesus Christ. Pero tandaan po natin, ang tunay na sinesentrohan ng mensahe ng Diyos si Jesus Cristo. Everything of God's decision is good. Kaya nga naniniwala tayo, ano man ang maging desisyon ng Diyos ay makabubuti. Even though when you read in the Bible, you said yourself, oh, it's very bad. But no, to God is good. Kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kung sa tingin ko ninyo ay masama ang ginawa ng Diyos, para sa inyo, pero sa harapan ng Diyos, ito'y mabuti. Yeah, because God and we are really different. To God, bad, but good, but you can think it is bad. Tandaan natin, malaki ang pagkakaiba natin sa harapan ng Diyos.
At ang Diyos ay Diyos, kaya kung ano man ang mabuti sa Kanya, masama sa atin, ito'y mabuti pa rin sa Kanya. Until now, I explained to you, Almighty God, He knows time comes, man will be sinner. That's why there's Christ. Dahil nga po ang Diyos ay makapangyari sa lahat, alam niya po na magiging makasalanan ng tao. But Bible is something different. Ano po ang sinasabi? I'm worried about this one. That's why not fully open to you, just only few. Okay, like Ephesians chapter 1, di ba? Efeso po ka natin isa. Like verse 7. 7. Okay, verse 7. Okay. Only. Verse 6, sabay-sabay tayo. Sa sa ikapupuli ng kalulagyan ng kanyang biyaya na sa ating ipinagkaloob na mas makana sa minamahal. Again, book of the Ephesians chapter 1, God said, this is my covenant, this is my plan, my predestination to you. Why? Because I want to be blessed from you. Efeso Kabanatang 1, lahat ng bagay na aking ginagawa ay para sa inyo sa aking kalalagyan, sapagat ang nais ko'y magbigay kayo ng kapulihan sa akin. Verse 12, sabay-sabay tayo. 12, upang tayo maging kapulihan ng kanyang kalalagyan, tayo na magsiyasa ng muna kay Kristo. Chapter 2, verse 4 and 5. 2:4 hanggang 5. Ngunit ang Diyos, palibasay mayaman sa awa, dahil sa kanyang maraming pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagaman tayo mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay ng kalagay ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya tayo ay pinamagitan. According to verse 4, 5, we can understand God created us. Why? And then save us from the sin. Why? Because He wants to show to us His mercy, niche in His mercy. 4 hanggang 5, sa kabila po na tayo po'y naging makasalanan, na inibig pa rin tayo ng Diyos. Bakit? Upang ipakilala niya ang kasaganaan ng kanyang biyaya at habang. Okay, Romans chapter 11, Roma 11, 30 hanggang 33. 30 hanggang 33. Okay, sabay-sabay. Romans chapter 11. Sapagkat kung paano kayo o nagkakaramang panahon ay mga masuwayin sa Diyos, dapat ngayon, kayo ay nagkamit ng Ama sa pamamagitan ng kanilang pasuway. Kaya hindi naman mga ito ay naging mga masuwayin ngayon upang sa pamamagitan ng Ama na ibigay sa inyo, sila naman ay nagkamit ngayon ng Ama sapagkat ang lahat ay inulog ng Diyos sa kasuwayan upang sa ipahabag sa lahat o kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos o di matigkalamahatan niya at di malibig na kanyang mga daan. There's no problem about verse 30 because you understand about for the gospel comes to the Gentiles. That's why Israel people did not obey God. Wala tayong magiging problema sa talatang 30 sapagkat sa pamamagitan nga po ng pagsubayan ng mga Israel ay naranasan ng mga hindi ang biyaya ng Panginoon. But how can you believe verse 31? Pero paano natin maniwala na Even so, those also have now been disobedient, that through the mercy of shown to you, they also may obtain mercy. nasabi ko na sa pamamagitan ng kanyang pagiging masuwayin upang sa pamamagitan ng Ama na ipinagkaloob sa inyo, sila naman ay nagkamit ngayon ng Ama. They did not obey to me. Why? Why? Because I want to show to you my mercy. Hindi sila sumusunod sa akin para may pakita ko sa inyo ang aming kapal. That's why verse 32, God has committed them all to the disobedience. Kaya sinabi dito sapagkat lahat ay binulong ng Diyos sa kasuwayan. Can you understand this is God? Naintindihan sa ba natin ang gawain ito ng Diyos? It's really different from my former teaching, diba? Masasabi natin kakaiba ito sa akin may binulutan. Yeah, that's why we need to be careful. Try to understand the Bible by the Holy Spirit. Kaya nga po kakaiba po, kaya ating magiging pangunawa ngayon at unawain natin ang Biblia ayon sa Espiritu Santo. It's true, diba? Anyway, Apostle Pablo, he understand about God. Pero piniliwanag lamang sa atin, naiintindihan at naunawaan mismo ng sa Pablo kung ano yung kalooban. That's why verse 32, God has committed them all to disobedience. Why? He might have mercy on all. Ang lahat ay binulong ng Diyos sa kasubayan upang siya ay tawag sa lahat. What's the gospel? Do not obey him.
Di ba? Ang naging utos na sa mga salita, huwag kayong sumunod. Why? Because I want to show to you my mercy. Sapagkat gusto kong ipakita sa kanila ang aking kapal. Anyway, please, first, in the first, you must understand, we cannot obey to God. Ito na lamang mo yung magiging maliwanag sa atin. Lahat tayo hindi natin kaya sumunod ng 100% sa Diyos. Yeah, that's why already I told you, if you want to understand the meaning of the obedience, you check, you see the Jesus Christ. Kaya nga po, kung gusto natin maunawaan ang salitang pagsunod, isa lamang po ang halimbawa ng pagsunod. Iyan ay sa Yeah, Kristo. if you can obey to God like Jesus Christ, no, you don't need Jesus. You don't need At kung kinakaya po natin at kakayanin natin sunod, katulad ng ginawa ng Kristo, hindi na natin siya kailangan sa buhay natin. If you don't think like that, already you are caught. Already you are caught.